Kamustahin na po natin ang maging lagay po ng ating panahon. Ngayong nasa par na nga po itong Bagyong Tino. Nasa linya po ng telepono si Pag-asa weather forecaster Shermaine Varilla. Ma'am Shermaine, ano pong latest sa Bagyong Tino? Yes, magandang umaga po ma'am. Sa lahat ng ating mga tagapakinig at naritong ulat sa lagay ng panahon. Si Bagyong Tino nga ay kasalukuyan pang patuloy na lumakas at ngayon ay tumatahak na nga dito sa may karagatan pa rin ng Pilipinas at kaninang alas 4 na madaling araw. Huling namata ng sentro ni Severe Tropical Storm Tino sa layong 430 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. May taglay na lakas ng hangin na maabot ng 110 km per hour. Malapit sa sentro nito at mga pagbugso na maabot hanggang 135 km per hour. Patuloy nga itong kumikilos pakanluran, timog kanluran sa bilis na 30 km per hour. At yung pinakamalalakas nga na hangin ito ay umaabot 300 km mula sa sentro nito. At base nga sa nakikita nating senaryo ay patuloy itong kikilos pakanluran, timog kanluran at maaari na ngang maglandfall dito sa area sa pagitan ng Eastern Samar, Leyte o kaya naman Dinagat Islands. Posible na ngayon mamayang gabi o bukas ng madaling araw. At hindi rin natin inaalis yung posibilidad na maaari pa itong patuloy na lumakas at maaari umabot sa kategoryang super typhoon bago nga maglandfall sa mga nasabing areas. At pagsapit nga ng bukas ng umaga ay patuloy na nga nitong tatahakin ang kalupaan ng Kabisayaan at maaari na makarating dito sa may parte ng Sulusi pagsapit ng Miyerkules ng umaga. At tatahakin din ito dito sa may parte ng Hilagang Palawan hanggang sa makarating ng West Philippine Sea. Miyerkules naman yan ng hapon. At inaasahan nga natin na mapapanatili nito ang kategorya nitong typhoon hanggang sa makalabas ito ng ating Philippine Area of Responsibility ng Thursday ng umaga. Kaya naman, base sa nakita nating senaryo, ay nagtaas tayo ng wind signal number 2 dito sa may central and southern portions ng Eastern Samar, maging central and southern portions of Samar, Leyte, Biliran, southern Leyte, Camotes Island, and eastern portion of Bohol. Kasama din dyan ang Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande Islands, northeastern portion ng Agusan del Norte, northern portion of Surigao del Sur. Signal number 1 naman ang nakataas sa may Sorsogon, Masbate, kasama ang Ticao Islands, Burias Island, southern portion ng Albay, maging dito sa may Romblon at southern portion ng Oriental Mindoro. Kasama din dyan ang southern portion ng Occidental Mindoro at Cuyo Islands. Kasama din sa may parte ng Kabisayaan ng Northern Samar, iba pang bahagi ng Eastern Samar, iba pang bahagi ng Samar, iba pang bahagi ng Bohol, iba pang bahagi ng Cebu, kasamang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, Antique, including Caluya Islands, central portion of Surigao del Sur, northern portion of Agusan del Sur, mag-iibang bahagi na Agusan del Norte, eastern portion ng Misamis Oriental at Camiguin. Kaya naman, sa mga areas natin na nabanggit under signal number 1, ay patuloy na mag-ingat sa paparating na ng mga malalakas na hangin na maaaring magdala ng peligro. Samantalang in terms naman ng mga malalakas na pag-ulan, may nakataas na nga rin tayong weather advisory dito ngayon sa malaking bahagi ng Kabisayaan. At inaasahan nga natin na posible nga ngayong araw makaranas na nga ng mga malalakas na pag-ulan, posible nga umabot ng more than 200 mm dito sa areas maaring direktang tamaan ng bagyo, kasama nga dyan ng Eastern Samar, Southern Leyte, maging dito sa Dinagat Islands. At kasama din sa mga makararanas sa mga malalakas na mga pag-ulan ngayon, dala nga ng hangin amihan dito sa may shear line dito sa may Aurora at Quezon, maging dito sa may Sorsogon, Cebu, Bohol, Agusan del Norte at Surigao del Norte. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan dyan, lalong-lalo na sa mga peligrong dala mga malalakas na pag-ulan na maaaring magdulot ng mga malawakang pagbaha at pagguho ng lupa. And in terms naman din po ng mga malalakas na hangin, although wala po tayo nakataas na wind signal sa parte ng Cagayan Valley, maging sa may iba pang parte ng Central Luzon, kasama nga dyan ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Bataan, maging dito sa Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, ay makararanas pa rin ng malalakas na hangin dala nga ng paglakas din o surge ng ating northeast monsoon o hangin amihan. Kaya mag-ingat din po ang ating mga kababayan ngayon sa mga malalakas na hangin na maaaring magdala ng peligro. At meron nga din po tayo nakataas
mataas na storm surge warning at mataas po ang chance ng storm surge sa loob ng 2 araw dito sa may mga lugar sa may parte ng Bicol Region ni Maropa, maging sa may Palawan, Visayas at Caraga, lalong-lalo na nga sa direktang tatamaan na ng ating bagyo. Kaya mag-ingat po ang ating mga kababayan at sa mga susunod na oras or mga araw ay maaari nga tayong mas tumaas pa yung inaasahan nating storm surge sa nasabing mga lugar. Samantala, meron din tayong nakataas na gale warning dito nga sa may silangang karagatan ng Visayas at Mindanao, maging silangan at katimugang bahagi ng Southern Luzon. Kaya naabisuhan po natin na ating mga isda at maliliit na sakyang pandagat na kung maaari ay ipagpaliban muna ang paglalayag. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Charmaine Varilla, nag-uulat. Alright, Ms. Charmaine, ilang katanungan lamang po. How about po Metro Manila? Apektado rin po ba ito ng Bagyong Tino, ma'am? Sa ngayon po, ang nakaka-apekto po ay localized thunderstorms dito sa may Metro Manila. And ina-expect po natin na for the next 3 days, wala naman tayong significant rains dahil itong bagyo nga natin ay medyo may kaliitan yung kanyang diametro kung aabot nga lang ito ng 300 kilometers. So, more on yung mga tatamaan yan na lugar dun sa may direktang path talaga siya. So, malaking bahagi yan ng Visayas, some parts ng Southern Luzon at some parts din ng Mimaropa and Northern Mindanao. Ma'am Charmaine, tanong lang din po, no, anong probinsya ang mabababad sa heavy rainfall dahil nga tinatahak nito ang Central Visayas? Which province ang makararanas ng heavy rainfall at posibleng malakas na pagbaha? So nakikita nga natin po sa ngayon, no, yung pinakamatataas ngayong araw, ulitin po natin sa may Eastern Samar, maging dito sa may Dinagat Islands. For tomorrow, dahil nga kumikilos na to sa malaking bahagi ng Visayas. So nakita nga din buong Visayas na ay meron ng mga malalakas na pag-ulan. So nagre-range nga yan sa more than 100 millimeters. So buong Kabisayaan na po bukas ay mababad sa mga malalakas na mga pag-ulan. Pagsapit naman po ng Miyerkules na kung saan nakikita nga natin itong si Bagyong Tino ay maaari na nga nandito na sa parte ng Palawan or West Philippine Sea, ay more on mababawasan na yung mga pag-ulan sa parte ng Visayas at more on ang mabababad na dito sa parte ng Mimaropa, especially yung Mindoro at saka Palawan. Well, ingat po sa ating mga kababayan at maging alerto kaugnay po nitong Bagyong Tino. Maraming salamat po sa update. Weather forecaster Ms. Charmaine Varilla mula po sa Pag-asa.